Siniguro naman ni Pangulong Marcos Jr. na isusulong ang seguridad sa pagkain at mga hakbang para matulungan ang mga magsasaka at mga maliliit na negosyo. Ang detalye sa report ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Napapanahon at kinakailangan, ganito ilarawan ang pamalaan ang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu ngayong linggo. Kaya naman bilang ASEAN Chair ngayong taon, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga aktibidad na dadaluhan ng lahat ng mga ASEAN leaders. As ASEAN Chair this year, the Philippines carries with pride and resolve the responsibility of shaping the future of the region. It has been 9 years since the Philippines last chairs ASEAN. Since then, our region has shown remarkable resilience, overcoming major obstacles and making meaningful progress. But our work is far from over, as we continue to wrestle against an increasingly complex global environment where prompt and sustained cooperation is crucial. And that is why our theme this year, Navigating Our Future Together, is both timely and necessary. Ayon sa punong ehekutibo, isusulong niya ang kahandaan ng rehiyon para matiyak ang sapat na energy supply. Hihikayatin din ng Pangulo ang mga kapwa ASEAN leaders na palakasin ang food security sa rehiyon para masuportahan ang mga magsasaka at maliliit na negosyante. At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs. Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na dadalo ang lahat ng ASEAN leaders sa mga aktibidad, kabilang ang Permanent Secretary ng bansang Myanmar. Sa isang press briefing, ipinagbigay alam ng Department of Trade and Industry na kabilang sa inaasahang tatalakayin sa mga pagpupulong ang implementation ng Memorandum of Understanding on ASEAN Power Grid. Dito may lalatag ang framework sa legal na aspeto, teknikal at mga polisiya para matiyak ang connectivity sa cross-border trading ng kuryente sa pamamagitan ng submarine power cable. Inaasahan ding mapag-uusapan sa ASEAN Leaders Summit ang regional implementation ng kanilang action plan on investments na nakatutok sa green projects at ang regenerative and resilient agriculture system na makatutulong sa pagpapalaganap ng paggamit ng smart agriculture at para maturuan ang mga magsasaka sa paggamit ng mga methods o pamamaraan na makakatulong sa kanilang productivity sa industriya ng agrikultura. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.